Ito ang nakakalungkot na huling sandali ng isang Pinoy OFW sa Kuwait bago siya matagpuan sa loob ng isang malaking cabinet sa kanyang pinagtatrabahuan na merong nakatali sa kanyang leeg. Siya si Joy Ocampo na tubong Bicol at ayon sa mga nag-iimbestiga sa kanya, mukhang meron talagang malalim na pinagdadaanan ang Pinoy OFW na ito doon sa Kuwait. Kaya nagawa niya ito sa kanyang sarili. Pero hindi rin pwedeng maiaalis na baka meron ding anggulong foul play. Kaya undergoing pa rin yung investigation. Balikan natin ang kanyang huling sandali. Makikita nyo na wala talaga sa bakas ng kanyang face na meron siyang pinagdadaan ng problema. So ganyan na ganyan talaga yung mga pinapakita ng mga taong may anxiety or severe anxiety, lalong-lalo na kapag may depression. So yung akala mo ang saya-saya ng kasama mong may depression ngayon, yun pala kinabukasan, magugulantang ka talaga kapag nabalitaan mo o kaya in front of your face na matatagpuan pala siya na wala ng malay at it's too late para isalba mo na ang buhay niya. Ayon sa mga investigador sa kaso ni Joy Ocampo, narito na ang mga nakalap na information. So mababasa nyo rin to sa caption na ilalagay ko rin sa video na ito. So ito na. A 34-year-old domestic worker in Kuwait was found hanging from a cabinet door in her employer's house on September 8. At ayon sa nakalap ko din na report, probably sa evening daw na nakita or natagpuan ng kanyang employer. And you can correct me if I'm wrong dito sa ina to ha. And then number 2, she is a mother of 3 and a native of Bicol province or Bicol region I should say. Had been working for her employer for at least 1 year. And then number 3, she was involved in a dispute with her boyfriend in the Philippines, which was a common occurrence. So napapansin daw ng kanyang mga kasama, nakasambahay din, na kilay parang lagi daw sila nag-aaway ng boyfriend niya. So ito yung isa sa mga reason kung bakit sobra siyang naging malungkot, no? Number 4, a co-worker reported that she was found hanging from the cabinet na gamit ang kanyang jacket na nirap sa kanyang leeg. So, yun yung ginamit niya para bawiin na ang kanyang sariling buhay. And then number 5, a police were called to the scene. The body was found and taken by an ambulance for a post-mortem examination. And isi-check yung katawan niya kung ano pa ba yung mga nakita nila. And syempre, probably, hindi din nila inaalis yung angle na foul play. O, diba? So, lahat ng angles talaga dapat investigahan. And then, yung isa dito, number 6, her employers expressed sadness over the incident, stating that she should have disclosed her problems back home. And syempre naman, no, malulungkot ka talaga kapag ikaw yung amo na concerned sa employees mo. Kasi kapag may problema ka, dapat ilabas mo para hindi mo kinikimkim at hindi ka sasabog, o di ba? And then yung last pang 7, the case has been referred to the Philippine Embassy for further investigation. So, syempre, ano yan, interagency task management for titingnan talaga kung ano yung mga pwede pang anggulo dito sa kaso ni Joy Ocampo. So, meron siyang profile. I'm not sure kung personal profile niya to or vlogging profile sa pagre-reels. Pilyang Bicolana with 699 followers and following niya na 189. And sabi niya dito, I love eating and singing. So, profile, digital creator. So, baka nga, pang reels niya ito, no? So, ito yung mga pinakahuling post niya was last 3 days ago. So, ito yung pinuntahan niyang Kuwait Aquarium and Scientific Center na nirepost niya. Kasi I think, pinuntahan niya ito 1 year ago. Ayan. So, ito yung last profile niya na change niya 3 days ago. And then, ayan yung Christmas. And then, yan, mga nagre-repost siya. And syempre, may pinost siyang pictures ng mga anak niya pero hindi ko siya pwedeng i-post. Baka pagalitan ako, no? Yan. So, eto yung mga daily life niya. Mukhang more on lifestyle vlogging yung ginagawa niya. So, kumakanta siya. Ayan, sumasayaw. And then, kumakanta. So, eto lang yung mga ilan sa mga pinopost niya online. Pero, lingid sa kaalaman natin na meron pala siyang pinagdadaanan.
And ito yung kanyang TikTok account na nirepost niya dito. So, hindi mo talaga alam kapag depressed ang isang tao, hindi mo talaga alam kung ano yung pwede nilang gawin na kung saan masaya sila ngayon, kinabukasan, iba pala ang gusto nilang gawin. Kapag wala talagang nakitang foul play after how many levels of investigation ang ginawa para kay Joy Ocampo, pwede natin talagang ihalin tulad ito sa depression, no? So, ang depression ay ang kondisyon kung saan nagkakaroon ng parang feeling of hopelessness ang isang tao. So, karaniwan ito sa mga tao na may pinagdaraanan, may mga problema talaga emotionally, mentally. Tapos, ang mga signs ng depression ay includes low energy. Yung parang wala talagang gana, laging ganito yung nakikita mong parang ginagawa ng kasama mo, kaklase mo, friend mo, relative mo, kapamilya. And then, feeling very sad or hopeless. Mga ganyan, yung parang ang lalim talaga ng iniisip, mga ganon. Tapos nasa corner lang. And then, thoughts of self-harm or suicide. Kumbaga, eto na yung medyo nakaka-worry kapag may na-voice out sila na gusto daw nilang pumunta na sa heaven, mga ganyan, or gusto nilang mawala sa mundo. So, eto na talaga yung mga danger signs. Kaya dapat kausapin sila. And then, lagi silang irritable, yung ganon, madali silang ma-irritate sa maingay, sa mga ganon, or kapag lumalabas, hindi sila lagi comfortable, lagi sila nagagalit, mga ganyan. And then, changes in eating behavior. So, minsan, nakikita nyo na wala silang ganang kumain, mga ganyan. And then, sleep changes. Pwedeng nagkakaroon sila ng insomnia o kaya tulog ng tulog ng tulog ng tulog, mga ganyan. And then, wala talaga silang interest sa mga hobbies, sa pagkanta, kahit na may karaoke dyan. Sila parang ganon. Yung parang nonchalant pero ibang level na nonchalant. And then, difficulty of making decisions. Kumbaga, parang dahil sa lalim ng iniisip nila, parang yung concentration nila na mag-decide sa isang bagay ay parang nadidistract. Nadidistract sila sa kung ano man yung pinagdadaanan nila. Condolence po sa kaluluwa ni Joy Ocampo and nakikiramay po ako sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga naiwan niyang mga anak. So, lagi pong tandaan na kapag meron kayo kasing napapansin na kakaiba sa kaibigan nyo, lalo na sa kapamilya nyo or friends, kausapin nyo. Kasi, importante talaga na ilabas ng kaibigan nyo kung ano man yung nararamdaman niya. Because it is therapeutic. So, this is a way para mabawasan yung level of anxiety niya. Kapag punong-puno na siya, hindi mo na kasi alam kung ano yung pwede nilang gawin. Kaya, simple hi, simple hello, simple na kumusta ka, and then mga follow-up questions para to make sure na okay siya. Napaka-importante ito para sa kanila and very helpful, especially sa kanilang mental health and emotional health. And yan ang isa sa mga napagdaanan namin nung nag-duty kami sa mental health facility doon sa Mandaluyong. Kaya, syempre, alam ko yung mga sinasabi ko, especially kapag merong mga tungkol sa mental health issues such as depression. Okay, so follow me na lang sa ating Facebook o kaya sa Instagram, The Story of Anthony. And syempre, pati sa YT, TikTok, and sa Twitter. So that's it, guys. Thank you and have a nice day.